Karaniwang nagiging problema ng ating incubator ay ang sobrang pagtaas ng temperature nito, lalong-lalo na sa mga maiinit na lugar at pag dumarating na ang summer. Good day mga kabakerd! Ano nga ba ang ginagawa ko since hindi natin maiiwasan ang mga gantong pangyayari? Kapag kasi pinabayaan lang natin na umakyat ang temperature, ay doon na malalagay sa alanganin ang mga nakasalang natin. Ano nga bang ginagawa ko sa mga pagkakataon na ganito? Ngayon po, ang ipinapakita ko sa inyo ay umakyat na siya ng 38.9. So, alas 10 pa lang po ngayon ng tanghali at may possibility pa na tumaas ang temperature hanggang mamaya. So, kung mapapansin po ninyo, nagsisimula na mag-crack ang mga itlog sa loob ng ating incubator. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang nakasanayan kong gawin kapag mga ganitong senaryo. Tumataas ang ating temperature, gawa ng sobrang init ng panahon at dahil nag-i-start na din po mapisa ang ating mga sisiw. At nga pala mga kabakerd, sa batch na ito ay hindi po ako nag-candling. Bago ko po sagutin yung tanong dito sa caption dito sa video natin, nandito po tayo ngayon sa production area. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo yung mga unit na ipapaship ko po ngayong araw. At ito pong unit na ito ay gawa sa plyboard. At aluminum na po ang kanyang frame. With toggle lock na din po yan. And despite po sa materials na ginamit dito, ito po ay nagkakahalaga lang ng 2,200 pesos. And take note po, free shipping na ito nationwide. So ayan, buksan natin para mapakita ko sa inyo yung loob niya. $50 to 60 capacity po itong ating unit na ito. So, pag nag-avail po kayo nito, meron na siyang kasamang water pan na siyang lagayan natin ng tubig at 2 bumbilya. Para in case mapundi ang isa, ay meron pa po kayong isang reserba. At syempre, kasama na din po dito manual guide para hindi po kayo malito sa pag-i-incubate. At hindi lang po ito basta-basta manual guide ng incubator. User guide po ito para sa inyong basic knowledge sa pag-i-incubate. So, yan po kasi talaga ang kailangan natin. Marami po kasi ang mga bumibili ng incubator pero wala pa pong kaalam-alam kung paano ito gamitin at kung paano ang tamang pag-i-incubate. So yan po mga kabakerd, ipapakita ko lang din po ang ating incubator. So meron tayo ditong bote ng 750 ml ng Coke. Dito po para maging basihan ninyo kung gaano ito kalaki. So yan, malaki po ang factor ng size ng ating incubator sa magiging resulta ng pagpapapisa. So kung maliit po at sayad sa bumbilya ang itlog, ay tsak walang mapipisa. Maluluto po madami. Kaya kung titingin kayo ng incubator, tignan po ninyo ang distansya ng itlog sa bumbilya. So balik tayo dito sa mga nakasalang. Kanina, nung ipinakita ko po ito sa inyo ay nag-crack pa lang ang mga itlog. Ngayon, nasa labas na. At kung mapapansin po ninyo, taas ang temperature sa loob, gawa na din ng mga sisiw na nakalabas na. So, nagpo-produce po kasi ang mga yan ng init. Baka po mapansin ninyo na kumonte ang mga nakasalang sa incubator natin. Nabanggit ko po kanina na hindi tayo nag-candling sa batch na ito. And luckily, wala pong pumutok dahil naiimbak at nahugasan po natin ng tama yung mga itlog bago mapan po tayo magsalang sa incubator. So yan,
Kung mapapansin po ninyo, ito na po yung mga pinull out ko dito sa loob ng ating incubator. So, para po hindi nyo po isipin na niloloko kayo, at kaya ito nasira dahil sa ating practice sa ginagawa natin kapag tumataas yung temperature. So, gusto ko lamang po ipakita sa inyo na ito pong mga to ay infertile talaga lahat. So, ikakandling ko lamang at ipapakita ko sa inyo. Gaya po ngayon, gabi na, ayan, pero sobra tumataas pa rin yung temperature niya. Pero, ayan, tataas pa rin yan dahil nga sa sobrang dami na nung sisiw sa loob. So, ayan po, papakita ko lang sa inyo yung ating mga na-pull out. So, infertile. Ayan. Infertile. Walang sign ng kahit ano. At kung matatanong po ninyo kung ito ay edible or pwede pa ba itong kainin, ano bang mga pwede nating gawin kapag ganito? So, ayan. Infertile. Kahit blood ring po ay wala kayong makita. Since ito nga po ay wala talagang similya. So, kung familiar po kayo sa mga penoy, ganyan, ito po yung ginagawang penoy. So, yes po, edible po ito. Basta hindi siya maitim, ay safe yan kainin dahil hindi po yun mabaho. Pag maitim na, i-dispose nyo na po, tapon nyo na. Dahil yun ay contaminated na at baka sumakit pa po ang tiyan ninyo. So, ito yung mga ginagawang penoy, ano? So, yan. Kuha tayo ng brown, ayan. Wala po talaga silang mga similya. So, disadvantage lang mga kabakerd kapag hindi talaga tayo nagka-candling. Maaaring may pumutok sa mga nakasalang natin at sobrang dami ng ating mga iniikot. So, ayan mga kabakerd, pakita ko lamang po sa inyo yung mga na-hatch dito sa ating incubator. So, ayan, naibaba ko na lahat yung mga sisiw. And syempre, bago ko po makalimutan yung sagot sa tanong na kung anong ginagawa ko or anong dapat gawin pag mataas na ang temperature sa loob, simple lang po, ano? So, pinapatay ko lang po or inaalis ko sa saksakan ng incubator. At kung tatanungin nyo po kung safe, yes po, no? Safe na safe at kita nyo naman successful pa rin tayong nakapagpapisa. Natuloy pa din po and healthy ang ating mga papisa.